Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,837-45. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pasukan sa Imperial War Realm sa Flying Dragon Sect ay natural na patungo sa base ng Flying Dragon Sect. Nakilala rin bilang Flying Dragon City. Pagkalabas ng espasyong pasilyo, nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang matagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kahanga-hanga at mukhang sinaunang lungsod. Ang lungsod, ang lupa, at ang mga gusali ay malinaw na kakatayo lang kamakailan. Alvin. Pagdating pa lang ni Alvin, maraming tao ang nagkusa na bumati sa kanya. Karamihan sa kanila ay mga panloob at panlabas na disipulo na kasabay niyang sumali sa Flying Dragon Sect. Ngumiti at tumango si Alvin bilang tugon kahit hindi niya kilala ang mga taong bumati sa kanya. Sa lahat ng mga taong bumati sa kanya, ilan lamang sa kanila ang medyo kilala niya. May isang grupo ng mga tao na nakatayo sa malapit, malalim ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos, biglang nagtanong ang isang intermediate king of gods sa kanyang mga kasamahan sa koponan, dapat ba nating imbitahan si Alvin na sumama sa atin? Dahil sa kanyang lakas, napakataas ng tsansa ng tagumpay kapag nakapasok na tayo sa King Battlefield. Ang grupong ito ng mga taong ito ay nagkasundo na magtulungan pagkatapos nilang makapasok sa King Battlefield. Nangako silang susuportahan ang isa't isa at tutulungan ang isa't isa na matugunan ang mga minimum na kinakailangan upang makakuha ng mga war points. Pagkatapos nito, nagplano silang pumunta sa Peace City upang makipagpalitan ng mga bagay na kailangan nila. Kung gusto mo siyang sumama sa amin, pwede mo siyang tanungin mismo. Sa tingin mo ba ay isa siyang hanggal? Dahil sa lakas niya, kailangan pa ba siyang makipagsanib puwersa sa amin? Isa pang inner disciple, na isang intermediate king of gods, ang umiling at sinabing, gamit lamang ang kanyang lakas, madali niya tayong matatalo. Tayo lang ang makikinabang sa pagsali niya sa atin. Sa kabilang banda, kung sasali siya sa atin, hihilahin lang natin siya pababa. Isipin mo. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan at ang iyong lakas ay walang kapantay sa mga mas mababa sa antas ng isang Lord of Gods, makikipagsanib puwersa ka ba sa amin? Ang panloob na disipulo, na nagmungkahi na imbitahan si Alvin na sumama sa kanila, ay natahimik, napahiya. Hindi na siya nang ahas na magsalita, natatakot na lalong mapahiya ang sarili. Maraming tao rin ang nag-isip na malabong makipagsanib puwersa si Alvin sa iba. Gayunpaman, hindi nagkulang ang mga taong naglakas loob na imbitahan siyang sumama rin sa kanila. Alvin, mayroon tayong 3 tao sa ating koponan. Mayroon tayong isang advanced na hari ng mga Diyos at 2 intermediate na hari ng mga Diyos. Gusto mo bang sumama sa amin sa King Battlefield? Kapag naabot na natin ang minimum na mga kinakailangan, ibibigay namin sa iyo ang kalahati ng aming mga war points. May mga taong sumubok pang magbigay ng mga benepisyo kay Alvin, umaasang tatanggapin nito ang kanilang imbitasyon. Ang pagbibigay ng kalahati ng kanilang mga war points ay talagang isang magandang alok. Gayunpaman, ang mga nakarinig ng mga salitang iyon ay napangisi. Maganda ang alok sa unang tingin. Gayunpaman, kung tatanggapin ni Alvin ang kanilang imbitasyon, kay Alvin lamang sila aasa. Tama iyan. Sa lakas ni Alvin, hindi niya kailangan ng tulong. Maliban na lang kung ikaw si TJ, ang pinakanamumukod tanging panloob na disipulo ng ating Flying Dragon Sect, o isang Green Dragon Disciple, magiging hadlang ka lamang kay Alvin. Habang nag-uusap ang iba, tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon at sinabing, plano kong pumasok sa King Battlefield ng mag-isa. Wala akong balak makipagsanib puwersa sa kahit sino. Sa pangungusap na ito, epektibong napigilan ni Alvin ang iba sa pag-imbite sa kanya na magsanib puwersa. Ang mga nakaisip na ng mga benepisyong maya-alok kay Alvin ay walang ibang nagawa kundi ibalewala ang kanilang mga iniisip. Nagtsismisan ng mga tao habang pinapanood nilang umalis si Alvin. Makikipaglaban si Alvin ng mag-isa sa King Battlefield. Mukhang napakalakas ng loob niya. Dahil sa lakas niya, kayang-kaya niyang sabihin ang mga ganoong salita. Mamamatay ang mga taga-sektang Tai kung makakasalubong nila si Alvin. Patuloy na ginalugad ni Alvin ang Flying Dragon City, hindi niya alam na pinag-uusapan siya ng lahat. Ang Flying Dragon City ay hinati sa ilang lugar. Ang mga panloob na disipulo ay binigyan ng kanilang tirahan, at ang layout ay katulad ng kanilang tirahan sa Flying Dragon Sect.
Ang mga patio ito ay matatagpuan sa isang malawak na lupain, at mayroong isang poste sa harap ng mga patio. Maraming mga inner disciples ang nakaangkin na ng mga courtyard, bulong ni Alvin habang umiiling. Pinanood niya ang mga panloob na disipulo habang papasok at palabas ng kanilang mga patio. Ang ilan ay kararating lang at inangkin ang kanilang mga patio. Hindi angkop ang lugar na ito para sa paglilinang. Mabilis na naramdaman ni Alvin ang kanyang paligid at natuklasan na ang Heaven and Earth Spirit Energy sa Imperial War Realm ay medyo manipis. Mas malala pa ito kaysa sa karamihan ng mga lugar sa Devata Realms. Mukhang kakailanganin kong umasa sa mga banal na tableta, banal na prutas, banal na bato, at banal na kristal para mabilis na mapunan ang aking banal na enerhiya. Dahil nandito ang enerhiya ng espiritu ng langit at lupa, magiging napakabagal para mapunan ang aking banal na enerhiya sa pamamagitan lamang ng cultivation, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Swoosh! Mabilis na nakarating si Alvin sa harap ng isang patio. Medyo disente ang lokasyon ng patio. Kasabay nito, isang disipulo ang lumitaw sa tabi niya. Nang makita niya si Alvin, mabilis siyang nagtanong, "Ha?" Lumingon si Alvin upang tingnan ang bagong dating. Nang mapunta ang kanyang mga mata sa baywang ng kausap, nakita niya ang isang panloob na tanda ng pagkakakilanlan ng isang disipulo. Natawa ng alanganin ang disipulo bago sinabi, "Senior Brother Darfield, dahil gusto mo ang patio na ito, pwede mo na itong kunin. Maghahanap ako ng iba." Bagamat hindi kilala ni Alvin ang disipulo, hindi ibig sabihin nito na hindi kilala ng disipulo si Alvin. Sa oras na ito, halos walang sino man ang hindi nakakakilala kay Alvin sa Flying Dragon Sect. Kahit ang mga hindi na natili sa sekta ay nakarinig na tungkol sa kanya. Marahil, tanging ang mga nasa closed-door cultivation lamang ang hindi pa nakakarinig tungkol sa kanya. "Salamat," nakangiting sabi ni Alvin. Matapos lumipad palayo ang disipulo, inukit niya ang pangalan nito sa poste, na siyang nagmamay-ari ng patio. Ito ang magiging tirahan niya sa Imperial War Realm. Pagpasok niya, natuklasan niyang ang ayos nito ay katulad ng kanyang patio sa lupain ng Flying Dragon Sect. Maya-maya, muling nilisan ni Alvin ang kanyang patio. "Dapat ay makakapunta ako sa PCT mula sa Flying Dragon City," bulong ni Alvin. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang tao at casual na nagtanong ng direksyon bago naglakad patungong silangan ng lungsod. Ang PCT ay matatagpuan sa silangan ng Flying Dragon City at katabi ng Flying Dragon City. Napakaikli rin ang distansya sa pagitan ng dalawang lungsod. Naglakad si Alvin patungo sa PCT. Hindi siya nag-aalala na baka tambangan siya ng mga tao mula sa Taisek. Hindi naman maglalakas loob na kumilos ang mga tao mula sa Taisek sa ganoong lugar. Kung gagawin nila iyon, tiyak na kikilos ang mga gwardya sa Flying Dragon City. Hindi na niya kakailanganing magtaas ng daliri. Nauna nang sinabi ni Wyatt kay Alvin na ang mga Golden Dragon Elder ay magpapalitan sa pagbabantay sa Flying Dragon City. Habang naglalakad siya papuntang Peace City, nakita niya ang maraming tao na naglalakad sa parehong direksyon na kanyang tinatahak. Maraming mga inner disciples, inner elders, inner deacons, outer disciples, outer elders, at outer deacons ng Flying Dragon Sect. Maraming tao ang pumupunta sa Peace City. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin, at bigla siyang tumingin sa pinagmumula ng tunog. Nakita niya ang isang lalaking may nakasabit na identity token ng White Dragon Elder sa baywang niya. Sa grupo ng mga taong papunta na ngayon sa Peace City, ang lalaki ang tanging White Dragon Elder. Nang maramdaman ang tingin ni Alvin, malamig na tiningnan ng lalaki si Alvin bago ito kumislap at nawala sa paningin. Mukhang nalilito ang lahat. Narinig nila ang pagngutya ng lalaki, at alam nilang ang pagngutya ay nakatutok kay Alvin. Gayunpaman, hindi nila alam kung bakit. Maya-maya, isang inner elder ang mabait na nagsabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Alvin, ang lalaking iyon ay isang White Dragon Elder ng aming sekta. Siya si Elder Martiz. Miyembro siya ng 10,000 Devils Faction sa sekta. Dati siyang sect leader ng Hidden Fog Sect, pero umalis siya sa sekta matapos mamatay ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Pagkatapos, lumipat siya sa 0,000 Devil Sect bago sumali sa Flying Dragon Sect." Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Siya pala ang kaaway ni Wyatt. Siya ang determinadong patayin si Magnus para ipaghiganti ang kanyang anak.
Dahil maganda ang relasyon mo kay Elder Brown, alam mo ang tungkol sa alitan sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Elder Lantan. Malamang na ayaw niya sa iyo dahil sa malapit mong relasyon kay Elder Brown, patuloy na sinabi ng Inner Elder sa pamamagitan ng voice transmission. Salamat sa iyong paalala, sabi ni Alvin. Natural, nang malaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki, hindi na mahirap malaman ang dahilan ng puot ng lalaki. Sa katunayan, hindi lamang si Wyatt ang dahilan ng puot, ang kanyang pakikipaglaban sa 10,000 Devil Sect ay gumanap din ng malaking papel. Sa sandaling hinanap siya ni Tyson Kane sa angkan ng Langston at inatake siya, naging magkaaway na sila ng hindi mapagkakasundo. Si Tyson Kane ay nagmula sa 10,000 Devil Sect at sumali sa paksayo ng 10,000 Devils matapos sumali sa Flying Dragon Sect. Dahil sa ganitong koneksyon, paano mananatiling neutral ang 10,000 Devil Sect? Dahil doon, bukod kay Tyson Kane, ang 10,000 Devil Sect ay naging kaaway din ni Alvin. Patuloy na sinabi ng Inner Elder, sa anumang kaso, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Hindi siya maglalakas loob na atakihin ka sa Imperial War Realm. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang panloob na Elder sa pakikipag-usap kay Alvin ng ilang sandali. Doon natuklasan ni Alvin kung bakit napakabait ng panloob na Elder. Lumalabas na ang panloob na Elder ay ang nakatatandang kapatid ni Nixon. Pareho ang kanilang amo. Gayunpaman, mas mahina ang panloob na Elder kaysa kay Nixon kaya isa lamang siyang panloob na Elder, hindi tulad ni Nixon na isang White Dragon Elder. 3,838. Martis Lantan. Hindi man lang niya binago ang pangalan niya. Alam ni Alvin na hindi nasiyahan si Marty sa desisyon ng matataas na opisyal ng Hidden Fog Sect tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak kaya't lumipat siya sa 10,000 Devil Sect. Matapos umangat ang rango sa 10,000 Devil Sect, sumali si Marty sa Flying Dragon Sect at naging isang White Dragon Elder sa tulong ng 10,000 Devils Faction. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alvin na pananatilihin ni Martis ang kanyang pangalan. Ayon sa mga tradisyon, kailangang palitan ng mga pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect ang kanilang mga pangalan. Maaari nilang panatilihin ang kanilang mga apelyido, ngunit kailangan nilang palitan ang kanilang pangalan sa chain. Ito ang kumakatawan sa kanilang awtoridad sa sekta. Halimbawa, ang pangalan ng kasalukuyang pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect ay Yakhin. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit hindi binago ni Martis ang kanyang pangalan ay napakalinaw kay Alvin. Ito ay isang lantaran na pang-aasar sa Hidden Fog Sect. Kung tutusin, ang salitang Chin ay kumakatawan sa pinuno ng sect ng Hidden Fog Sect. Naisip ni Alvin sa sarili, parang hindi man lang nawala ang galit niya sa Hidden Fog Sect. Naiisip ni Alvin kung gaano kalalim ang puot ni Martis kay Magnus. Dahil sa lahat ng mga kaisipang ito, napagpasyahan niya na ang puot ni Martis sa kanya ay dahil sa kanyang magandang relasyon kina Wyatt at Magnus. Ang kanyang personal na alitan sa 10,000 Devil Sect ay pangalawang dahilan lamang ng puot ni Martis sa kanya. Maya-maya, nakangiting nagtanong si Alvin, Senior Brother Fergus, noong pumasok ako sa Imperial War Realm, sina Senior Brother Nixon at Senior Sister Sally ay nasa sekta pa rin. Plano mo bang hintayin silang makapasok sa Lord Battlefield? Si Fergus, ang Inner Elder ng Flying Dragon Sect na mabait na nagpaalala kay Alvin kanina, ay ang nakatatandang kapatid ni Nixon. Umiling siya at sinabing, ayokong maging third wheel at sirain ang kapaligiran. Tumawa si Alvin. Kung sumali si Fergus kina Nixon at Sally, tiyak na magiging third wheel si Fergus. Pagkatapos mag-usap ng ilang sandali, mabilis na nagkakilala ang dalawa at sabay na nagtungo sa Peace City. Ang Flying Dragon City at Peace City ay mga ligtas na kanlungan para sa mga mula sa Flying Dragon Sect. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa ating kaligtasan kapag nasa dalawang lungsod na iyon tayo, nakangiting sabi ni Fergus, mayroon tayong Golden Dragon Elder na nagbabantay sa Flying Dragon City sa lahat ng oras, at ang iba't ibang matataas na puwersang may ranggong emperador ay magpapadala ng bawat isa ng Emperor of Gods upang bantayan ang Peace City. Sa pamamagitan ng mga ito, walang sino man ang maglalakas loob na magdulot ng gulo. Totoo ito lalo na para sa Peace City. Tutal, kahit ang ating mga Golden Dragon Elder ay hindi kayang tapatan ng mga Emperor of Gods na nagbabantay sa Peace City. Tumanggaw si Alvin. Alam na niya ito bago pa man ito banggitin ni Fergus.
Sino ang maglalakas loob na manggulo sa Peace City kung ito ay binabantayan ng higit sa isang Emperor of Gods? Tungkol naman sa Taiyi City, ito ang pinakadelikadong lugar para sa mga miyembro ng Flying Dragon Sect. Natural lang, wala sa atin ang magiging hanggal na pumasok sa Taiyi City. Mamamatay lang tayo ng walang kabuluhan kung pupunta tayo roon. Tutal, makatarungan naman ang pagpatay. Sabi ni Fergus. Pagkatapos sabihin iyon, nagtanong siya, Little Alvin, alam mo ba ang direksyon? Mahusay na direksyon. Naguluhan si Alvin sa tila pabigla-biglang tanong. Ang Flying Dragon Sect ay dumaan sa dalawang digmaang imperial. May isang inner disciple na ang pakiramdam ng direksyon ay napakasama kaya napunta siya sa base ng kalaban. Hindi na kailangang sabihin, namatay siya. Nang panahong iyon, inakusahan ng kalaban ang aming sekta ng pagtatangkang magpadala ng isang especially iya sa kanilang base at matuwid na binigyang katwiran ang kanilang pagpatay. Bagamat alam ng lahat na imposible para sa aming sekta na magpadala ng isang inner disciple ng mag-isa sa base ng kalaban, wala nang magagawa tungkol dito. Mahusay ang aking pagtukoy sa direksyon. Bukod dito, dapat ay ibang-iba ang ating base sa base ng ating kalaban, hindi ba? Tanong ni Alvin. Tumango si Fergus. Tama. Kung tungkol naman sa Peace City, karamihan sa mga tao ay hindi nagbibigay pansin sa hitsura nito dahil ang mga kayamanan lamang ang nasa kanilang mga mata. Umiling si Alvin. Nakakaawa naman ang paraan ng pagkamatay mo. Hindi lang ito nakakaawa kundi nakakahiya rin, sabi ni Fergus, bagamat walang sinuman sa ating sekta ang hayagang nangungutya sa kanya, naging katatawanan siya sa sekta. Walang sinuman ang naawa sa kanya. Bumantong hininga lamang si Alvin bilang tugon. Pagkatapos ng ilang sandali, sa wakas ay dumating na rin ang dalawa. Ang Peace City ay 10% lamang ang laki ng Flying Dragon City. Gayunpaman, ito ay lubos na masigla. Mayroong iba't ibang mga gusali na mahigpit na pinuprotektahan ng mga formation sa lungsod. Karamihan sa mga gusali ay ginagamit upang iimbak ang mga kayamanan mula sa Flying Dragon Sect at sa Taiyi Sect. Natural lamang na ang mga gusaling ito ay mahigpit na binabantayan. Bukod doon, pagkatapos makapasok sa isa sa mga gusaling iyon, makikita ng isa ang bawat isa sa mga kayamanan na protektado rin ng isang formation. Upang maalis ang formation sa kayamanan, kailangan lamang ng sapat na war points na ipapakita sa formation. Hindi na kailangang sabihin, mas mahalaga ang kayamanan, maraming war points ang kakailanganing ipagpalit dito. Habang naglalakad siya, natagpuan ni Alvin ang Lord Breakthrough Divine Peel. Ginantimpalaan siya ng Divine Peel na ito matapos manalo sa Latent Dragon Grand Contest ilang taon na ang nakalilipas. Sa Peace City, ang isang Lord Breakthrough Divine Peel ay nagkakahalaga ng 100 war points. Ano ang kailangan para makakuha ng 100 war points? Para sa mga advanced na hari ng mga Diyos, makakatanggap ang isa ng isang war point sa pagpatay sa isang simpleng hari ng mga Diyos. 5 war point sa pagpatay sa isang intermediate na hari ng mga Diyos, at 25 war point sa pagpatay sa isang advanced na hari ng mga Diyos. Para ipagpalit sa isang Lord Breakthrough Divine Peel, kailangan mong pumatay ng 4 na advanced King of Gods o pumatay ng maraming intermediate at rudimentary King of Gods. Nang makita ni Fergus ang tinitingnan ni Alvin, sinabi niya, ang mga Lord Breakthrough Divine Peels na ito ay malamang na pinino ng dating elder ng sect. Dahil kilala nila ang Taiyi Sect, wala silang Lord Breakthrough Divine Peels dahil agad nila itong ibibigay sa kanilang mga miyembro para kainin. Bukod dito, sa palagay ko ay wala silang sino mang may kakayahang pinino ang mga Divine Peels na ito. Tumango si Alvin. Tunay ngang mahirap pinuhin ang Lord Grade Lord Breakthrough Divine Peel. Kahit si Alvin ay hindi pa nakakabisado sa paraan ng pagpino nito. Hindi tulad ng mga ordinaryong Lord Grade Divine Peels na umaasa sa enerhiya ng sigla na kinukuha mula sa Heaven and Earth Spirit Energy, ang mga pamamaraan ay mas mahalaga sa pagpino ng Lord Breakthrough Divine Peel. Sa oras na ito, ang teknik sa pagpino ng peel ni Alvin ay hindi pa rin sapat upang pinuhin ang Lord Breakthrough Divine Peel. Patuloy na tinitingnan ni Alvin ang mga Divine Peels na nakadisplay. Natuklasan niya na kaya niyang pinuhin ang karamihan sa mga ito basta't mayroon siya ng mga kinakailangang sangkap. Sa katunayan, hindi siya mahihirapan sa pagpino ng Limit Divine Peel version ng mga Divine Peels na iyon. Walang anumang bagay na nakakakuha ng iyong pansin.
Tanong ni Fergus nang makita niya si Alvin na papunta sa pavilion na nagpapakita ng lahat ng uri ng mga halamang gamot. Tumanggaw si Alvin. Wala akong kailangan dito. Senior Brother Fergus, pumunta tayo sa Medicinal Herb Pavilion para tingnan. Sa tingin ko maraming bagay ang kakailanganin ko roon. Bago pa makasagot si Fergus, isang mapangutsyang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Napaka-arrogant. Ang daming divine pills dito, pero sinasabi mong wala kang kailangan dito. Sino ka ba sa tingin mo? Isa ka lang batang disipulo mula sa Flying Dragon Sect, pero anong mga kwalifikasyon ang meron ka para kumilos ng mayabang? Kay kalokohan. Ang nagsasalita ay isang ordinaryong lalaking nasa katanghaliang gulang. Nakasuot siya ng mahaba at maluwag na berdeng roba. Sa sandaling ito, nakatitig siya kay Alvin ng may matalim na tingin. Nang makita ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakadamit berde, maraming tao ang yumuko at bumati sa kanya. Nakatatanda Yeshua. Instinctive na tiningnan ni Alvin ang baywang ng lalaking nasa katanghaliang gulang at nakita ang pagkakakilanlan ng isang inner elder ng Tai Sect. Hanggang ngayon, marami na siyang nakitang miyembro ng Tai Sect sa Peace City, ngunit lahat ay nagkakasundo ng walang anumang alitan kahit na mag-aaway sila hanggang kamatayan sa hinaharap. Hindi niya inaasahan na biglang susubukan ng lalaking nasa katanghaliang gulang na manggulo. Bago sumagot si Alvin, tumawa si Fergus at mapanghamak na sinabi, napakatanga mo para sa isang inner elder ng Tai Sect. Kahit isa lamang siyang inner disciple ng Flying Dragon Sect, siya ang nag-iisang limit divine pill alchemist ng ating sect. Ang palayaw na alignment divine pill alchemist ay ibinigay kay Alvin ng mga miyembro ng Flying Dragon Sect nang makita nila kung gaano kadali para kay Alvin na pinuhin ang God Grade at King Grade limit divine pills. Nang marinig ito, agad na sumimangot si Yeshua. Kasabay nito, sunod-sunod na sumigaw ang mga tao sa paligid. Ang alchemiko ng limit divine pill. Kaya siya si Alvin ng Flying Dragon Sect. 3,839. Si Yeshua ay isang inner elder ng Tai Sect. Siya ay nasa closed-door cultivation sa nakalipas na ilang taon at 2 buwan pa lamang ang nakalipas nang lumabas siya mula sa closed-door cultivation upang maghanda para sa Imperial War. Dahil abala siya sa paghahanda para sa Imperial War, marami siyang hindi alam. Kaya naman, hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Alvin, lalo na ang kakayahan ni Alvin na madaling pinuhin ang King Grade Limit Divine Pills kahit na wala pa siyang 3,000 taong gulang. Isang inner disciple na wala pang 3,000 taong gulang pero kayang-kaya ng pinino ang King Grade Limit Divine Pills. Hindi ito paniniwalaan ni Yeshua kung narinig lamang niya ito mula sa mga tao ng Flying Dragon Sect. Gayunpaman, kahit ang mga miyembro ng Tai Sect ay hindi pinabulaanan ang mga salitang iyon. Kaya naman, hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ni Alvin. Bagamat namutla ang kanyang mukha, malamig pa rin niyang sinabi, isa kang pambihirang henyo. Gayunpaman, walang magpapakita sa iyo ng awa sa larangan ng digmaan dahil lamang sa ikaw ay isang henyo sa alchemy. Bukod dito, dahil sa iyong titulo bilang isang henyo, ang sinumang pumatay sa iyo ay magkakaroon ng karapatang magyabang. Nahihiya si Yeshua, kaya't sinabi niya ang mga ganoong salita para baligtarin ang sitwasyon. Walang ekspresyong tiningnan ni Alvin si Yeshua at nagtanong, Yeshua, di ba? Dahil sa mga sinabi mo, hindi ako aalis sa King Battlefield hanggat hindi ko napapapatay ang 100 King of Gods mula sa Tai Sect. Maaari mo silang bigyan ng babala na lumayo sa larangan ng digmaan kung takot sila sa kamatayan. Agad na tumahimik ang paligid pagkatapos magsalita ni Alvin. Maging ang mga miyembro ng Flying Dragon Sect ay gulat na tumingin kay Alvin. Hindi nila inaasahan na gagawa siya ng ganito kalakas na pahayag. Bagamat tunay na namumukod tangi si Alvin, nakakagulat pa rin na hayagang ipinahayag niya na papatayin niya ang 100 hari ng mga Diyos mula sa Tai Sect. Malinaw na hindi niya masyadong iniisip ang mga hari ng mga Diyos ng Tai Sect. Kasabay nito, sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ng mga miyembro ng Tai Sect. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay galit na galit. Napaka-arrogant. Sa tingin ba niya ay wala siyang talo sa mga hari ng mga Diyos? Paano niya nagagawang sabihin ang mga ganoong salita? Siguradong gusto na niyang mamatay. Ang lakas ng loob niya na maliitin tayo. Sasabihin ko ito sa pinakamalakas nating mga senior para maturuan nila ng leksyon ang hambog na batang yon.
Sa sandaling ito, sinabi ni Yeshua ng may pang-uuyam, inaabangan ko kung paano mo papatayin ang 100 sa ating mga hari ng mga Diyos. Sana ay hindi mo bawiin ang iyong mga sinabi at tumakas mula sa larangan ng digmaan sa oras na iyon. Walang tonong sumagot si Alvin, hindi ka kwalipikado para bawiin ko ang mga sinabi ko. Ikaw. Galit na galit, agad na lumabas ang banal na enerhiya mula sa katawan ni Yeshua. Gayunpaman, sandali lamang iyon bago niya ito pinigilan ng mariin. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha nang maramdaman niya ang isang kakilakilabot na aura na nakatutok sa kanya. Alam niya, batay sa aura, na madali siyang mapatay ng may-ari ng aura. Iyan ba ang aura ng isang emperador ng mga Diyos? Nang inig si Yeshua, basang-basa ng malamig na pawis. Nang tuluyang mawala ang aura, tumingin si Yeshua kay Alvin na nag-aalab sa galit ang mga mata at sinabing, hindi na ako makapaghintay na makita kang nagbibiro. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, Yeshua, kung nag-aalala ka tungkol dito, dapat kang bumalik sa iyong base at bigyan ng babala ang iba na huwag pumasok sa King Battlefield. Kung hindi, hahabulin ko sila isa-isa. Dahil doon, nilisan ni Alvin ang Divine Pill Pavilion, hindi pinansin ang galit na si Yeshua at ang mga miyembro ng Taiyi sect. Sabi niya, Senior Brother Fergus, tara na. Ha! Sige! Bumalik sa dati ang katinoan ni Yeshua at mabilis na sinundan si Alvin palabas. Naging komplikado ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay magiging ganito katapang at dominanti. Kung tutuusin, si Alvin ay karaniwang mahinhin at magalang. Ang mga hari ng mga Diyos sa Taiyi sect ay kapantay ng kanilang mga katapat sa Flying Dragon sect, ngunit, buong kumpiyansa na sinabi ni Alvin na papatayin niya ang 100 sa kanila. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa mga iniisip ni Fergus. Tiningnan niya ang mga banal na prutas at kayamanan na nakadisplay sa Peace City. Gayunpaman, matapos magtingin-tingin, natuklasan niyang wala siyang anumang bagay na interesado siya. Ang interesado lamang siya ay ang mga halamang gamot mula sa Taiyi sect dahil taglay na niya ang halos lahat ng mga halamang gamot sa Flying Dragon sect. Sana hindi ako biguan ng Taiyi sect, naisip ni Alvin sa sarili, nagdarasal na sana ay makahanap siya ng mga kapaki-pakinabang na halamang gamot mula sa Taiyi sect. Pagkatapos umalis ni Alvin sa Divine Pill Pavilion, maraming miyembro ng Flying Dragon sect ang nagpalitan ng tingin at nagsimulang mag-usap sa pamamagitan ng voice transmission. Inisip nilang lahat na si Alvin ay kumilos ng mayabang at nagdudulot lamang siya ng gulo para sa kanyang sarili. Kung tungkol naman sa mga miyembro ng Taiyi sect, tinitigan nila ng masama ang mga miyembro ng Flying Dragon sect, hinihiling na sana ay mailabas nila ang kanilang galit. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga miyembro ng Flying Dragon sect ay walang takot. Tutal, alam naman nila na ang mga mula sa Taiyi sect ay hindi maglalakas loob na atakihin sila sa Peace City. Kasabay nito, nagsimulang magpadala ng mga mensahe ang mga miyembro ng Taiyi sect, ibinahagi ang nangyari sa Peace City sa iba. Maya-maya lang, karamihan sa mga tao mula sa Taiyi City sa Imperial War Realm ay nakarinig na ng nangyari. Hindi siya aalis sa larangan ng digmaan ng mga hari hanggat hindi niya napapatay ang 100 sa ating mga hari ng mga Diyos. Napakalakas ng loob ni Alvin. Gusto kong makita kung paano niya papatayin ang 100 sa ating mga disipulo sa King Battlefield. Ang mga simpleng hari ng mga Diyos ay dapat magsama-sama kasama ang ilang mga advanced na hari ng mga Diyos. Maaari silang magsanib puwersa upang patayin si Alvin sa King Battlefield. Sa aking palagay, dapat bigyan ng malaking gantimpala ng sekta ang taong makakapatay kay Alvin. Gaya ng inaasahan, nagalit ng husto ang iba pang miyembro ng Taiyi sect nang marinig nila ang nangyari. May ilang disipulo pang ang bumalik sa ari-arian ng Taiyi sect upang iulat ang insidente. Dahil dito, hindi nag-atubiling ipahayag ng Taiyi sect na ang taong pumatay kay Alvin ay gagantimpalaan. Sino mang makapatay kay Alvin ay gagantimpalaan ng 200,000 na puwersa ng kontribusyon. Ang mga magsasanib puwersa ay maaaring maghati ng mga puntos ng kontribusyon sa kanilang mga sarili. Matapos ang anunsyo ng pinuno ng sekta ng Taiyi, ang mga hari ng mga Diyos mula sa sekta ay natuwa. Marami sa kanila ang nagsimulang bumuo ng malalaking pangkat upang mapataas ang kanilang pagkakataong mapatay si Alvin. Kahit ang mga hindi masigasig sa digmaang imperial ay naging masigasig.
Dahil dito, isang malaking pagdagsa ng mga hari ng mga Diyos mula sa sekta ng Tai ang nagdagsa sa larangan ng digmaan ng mga hari. Kasabay nito, ang especially iyan ng Flying Dragon Sect sa Tai Sect ay nagpadala rin ng balita tungkol sa gantimpala sa pagpatay kay Alvin. Ngumiti ng mapait ang isang elder ng puting dragon matapos ibalita ang balita kay Enchong, ang pinuno ng sekta ng Flying Dragon Sect. Napakagulo talaga ng Alvin na iyon. Nag-isip sandali si Enchong bago niya sinabi, ibigay mo ang aking mga utos. Ang mga panggitna at simpleng hari ng mga Diyos ay kailangang nasa isang grupo ng 10 kahit papaano kapag pumasok sila sa larangan ng labanan ng mga hari. Ang mga hari ng mga Diyos ng Tai Sect ay bumubuo ng mga grupo, kung tutuusin. Pinakamainam na manatili sa malalaking grupo dahil hindi sila katulad ni Alvin. Nang matanggap ng mga hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect ang utos at marinig ang balita mula sa Tai Sect, sila ay nagulat. Ang mga hari ng mga Diyos ng Tai Sect ay bumubuo ng mga grupo para lang patayin si Alvin. Sino mang makapatay kay Alvin ay gagantimpalaan ng 200,000 contribution points. Isang malaking kaguluhan ang sumiklab nang kumalat ang balitang ito. 3,840. Bilang mga puwersang may ranggong emperador, ang Flying Dragon Sect at ang Tai Sect ay nagbahagi ng parehong sistema para sa mga contribution points. Sa Flying Dragon Sect, kahit ang mga Black Dragon Elder, na mga Lord of Gods, ay maaaring walang 200,000 contribution points. Batay dito, masasabi ng isa na ang Tai Sect ay tunay na bukas palad sa gantimpala nito para patayin si Alvin. Dahil sa mataas na bilang ng mga contribution points, maraming disipulo ng Flying Dragon Sect ang natukso rin. Sa tingin mo ba ay bibigyan tayo ng Tai Sect ng 200,000 contribution points kung mapapatay natin si Alvin? 200,000 contribution points. Determinado ang Tai Sect na patayin si Alvin. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Sino ang nag-utos sa kanya na maging ganito ka-arrogant? Magiging kakaiba kung hahayaan na lang ng Tai Sect ang bagay na ito, di ba? Siguro pinagsisisihan na ni Alvin ang ginawa niya ngayon. Sang-ayon ako. Umiling ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect habang pinag-uusapan ang bagay na ito. Ang ilan sa kanila ay naawa pa kay Alvin nang maisip nila kung gaano kadelikado ang magiging kalagayan ni Alvin sa King Battlefield. Gusto ng pinuno ng sekta na bumuo tayo ng isang grupo kung saan ang ating kabuoang lakas ay maihahambing kay Alvin kapag pumasok tayo sa King Battlefield. Bakit parang hinihiling niya sa atin na labanan si Alvin? Masyado kang nag-iisip. Imposible para sa pinuno ng sekta na hikayatin ang pagpatay sa mga kapwa-miyembro. Malinaw na nag-aalala siya na baka malagay tayo sa panganib dahil ang mga disipulo ng Tai Sect ay bumuo ng malalaking grupo para patayin si Alvin. Kung hindi tayo bubuo ng sarili nating malalaking grupo, magiging disbentaha tayo kung makakasalubong natin ang mga mula sa Tai Sect. May punto ka. Si Darren, na nakatanggap din ng utos at nakarinig ng balita, ay bumantong hininga. Alvin. Si Karen, na nakatayo malapit, ay napangisi. Sabi niya, bakit ka bumubuntong hininga? Lalaki ka ba? Hindi ba't kaibigan mo si Alvin? Dapat ay mas magtiwala ka sa kaibigan mo. Sa tingin mo ba ay papatayin din siya ng mga disipulo ng Tai Sect? Noong una, walang balak si Karen na pumasok sa King Battlefield kasama si Darren. Gayunpaman, iginiit ng kanyang ama na magkasama silang pumasok sa King Battlefield kaya pumayag na lamang siya. Matapos nilang matanggap ang balita tungkol sa nangyari, narinig niya si Darren na bumantong hininga at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin sa dapat mas magtiwala ako sa kanya? Malamig na tiningnan ni Darren si Karen. Ngumisi si Karen. Tama yan. Kung hindi, bakit ka bumantong hininga? Nanatiling tahimik si Darren. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Karen, Darren, magpadala ka ng mensahe kay Alvin. Tanungin mo siya kung interesado siyang bumuo ng grupo kasama ko. Sabihin mo sa kanya na ang aking koponan ay may 4 na matataas na hari ng mga Diyos na maihahambing kay TJ. Nakabuo na si Karen ng isang koponan bago pa man magsimula ang digmaang imperial. 2 sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay mga disipulo ng Green Dragon, at ang isa sa kanila ay isang panloob na disipulo na ang lakas ay maihahambing sa isang disipulo ng Green Dragon.
Nagulat si Darren sa sinabi ni Karen. Gusto mo bang sumali si Alvin sa grupo mo? Seryoso ka ba? Tunay ngang nag-aalala si Darren para kay Alvin. Kasabay nito, nakaramdam siya ng depresyon na wala siyang magagawa para tulungan si Alvin. Kung sapat ang kanyang lakas, matutulungan niya si Alvin na harapin ang mga disipulo ng Taoist sect. Kung walang sapat na lakas, magiging mapanganib para sa kanya na walang ingat na tulungan si Alvin. Kaya naman, nagulat siya na handang isugal ni Karen ang panganib at tulungan si Alvin. Alam naman niya na maraming tao na gustong imbitahan si Alvin na sumali sa kani-kanilang mga koponan ang agad na tumanggi sa ideya nang marinig nila ang nangyari. Tutal, sa ganitong mga sitwasyon, ang pagkakaroon ni Alvin sa kanilang mga koponan ay parang pagpipinta ng isang malaking karatula sa kanilang mga likod. Nagdududang tanong ni Darren, bakit? Base sa ugali mo, hindi ka ganoon kabait para sumugal sa panganib para tumulong sa ibang tao. Bakit mo gustong tulungan si Alvin? Ano ang motibo mo? Alam ni Darren na si Karen ay napaka-arrogant at minamaliit ang maraming tao. Bakit niya isusugal ang panganib para tulungan si Alvin? Hindi niya maintindihan ang motibo nito. Natigilan si Karen sa sunod-sunod na tanong ni Darren. Nang makabawi siya sa sarili, kumunat ang noo niya at sinabing, bakit mo iniisip ang mga motibo ko? Bilasan mo at kontaken mo siya. Hindi naging madali para sa akin na hikayatin ang mga kasamahan ko na sumama sa amin si Alvin. Bukod sa amin, walang sino man ang maglalakas loob na makipagtulungan sa kanya ngayon. Lalong nagulat si Darren nang marinig ang mga salitang ito. Naisip niya na marahil isa ito sa mga kasamahan ni Karen na gustong sumama si Alvin sa kanila. Gayunpaman, batay sa mga salita ni Karen, lahat ng iyon ay kathang isip niya. Sa wakas, nagpasya si Darren na magpadala ng mensahe kay Alvin upang iparating ang mensahe ni Karen. Gayunpaman, tiningnan pa rin siya nito nang may paghihinala. Maya-maya, tinanong niya, Karen, huwag mong sabihing umibig ka na kay Alvin. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Karen. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bumantong hininga si Darren sa loob-loob niya. Tila tama siya. Ang mayabang at makasariling babaeng iyon ay tila umibig kay Alvin. Bagamat hindi niya inakala na gagantihan ni Alvin ang nararamdaman nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang lungkot nang mapagtanto niyang nahulog na pala ang loob nito kay Alvin. Natural lamang na may gusto si Karen kay Alvin. Tutal, si Alvin ay namumukod tangi. Minaliit niya ito dahil ordinaryo lamang ito, ngunit paano niya minamaliit ang isang taong kasing namumukod tangi ni Alvin? Ang isang mayabang na babaeng tulad ni Karen ay mahuhulog lamang sa isang taong nakahihigit sa kanya tulad ni Alvin. Sa oras na ito, sa wakas ay natanggap na ni Darren ang tugon ni Alvin. Pakisabi naman sa kanya na magpasalamat ka para sa akin, pero hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. Nang marinig ito, nag-aalalang sinabi ni Darren, Alvin, huwag kang matigas ang ulo. Alam kong napakalakas mo, pero lahat ng hari ng mga Diyos sa Taoist sect ay naghahanap sa iyo para hulihin. Kahit ang mga malalakas ay bumubuo ng mga grupo para lang patayin ka. Kung sasali ka sa grupo ni Karen, kasama ang iyong lakas, hindi ka nila magagalaw kahit kailan. Bilang isang kaibigan, natural lamang na nais ni Darren na siguraduhin ang kaligtasan ni Alvin. Tulad noong nasa Hidden Fog Academy sila, at nalaman niyang tina-target ng mga puwersang may ranggong hari si Alvin, inalok niya itong pigilan ang mga mandirigmang kamatayan sa pag-atake kay Alvin. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Alvin noong panahong iyon. Darren, naaalala mo ba noong nasa Hidden Fog Academy tayo ng Skywind City? Pinilit mo akong tulungan dahil akala mo nasa panganib ako. Gayunpaman, sa huli, walang nangyari sa akin, di ba? Sagot ni Alvin, huwag kang mag-alala. Ako ay isang taong kumikilos lamang kapag may tiwala ako sa sarili. Sa sandaling ito, si Alvin ay naglalakad pa rin sa Peace City kasama si Fergus habang sumasagot sa mga mensahe ni Darren. Binalaan din ni Fergus si Alvin at sinabihan itong huwag munang pumasok sa King Battlefield bago ito umalis papunta sa Lord Battlefield. Sa Imperial War Realm, bukod sa 3 larangan ng digmaan, lahat ay maaaring makipag-usap ng normal sa Flying Dragon City, Peace City, at Taoist City. Samantala, mapait na napangiti si Darren matapos niyang mabigong hikayatin si Alvin.
Tumingin siya kay Karen at sinabihan ako ni Alvin na magpasalamat sa iyo, pero sabi niya ay hindi niya kailangan ng tulong. Bilang kaibigan niya, bakit hindi mo siya hinikayat? Kumunat ang noo ni Karen. Walang masamang intensyon si Karen, ngunit interesado lang talaga siya kay Alvin. Bagamat mula ito sa isang Devata realm at mas bata sa kanya, mas malakas ito sa kanya. Kahit ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay nakakagulat. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang lalaking nakahihigit sa kanya sa lahat ng aspeto. Noong pinipino ni Alvin ang limit divine pill sa publiko, isang beses lang niya itong tiningnan. Mas tiningnan niya si Darren kaysa sa pagtingin dito. Dahil dito, nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya. Gayunpaman, habang tumatagal, lalong lumalakas ang kanyang kuryosidad. Marahil, dahil bumagsak ang kanyang pride, naisip pa niyang sabihin kay Alvin na marami siyang humahabol, at sa kanila, mayroon pang ang ilang Green Dragon disciples. Ngayon, akala niya ay nagkaroon na siya ng pagkakataong lapitan si Alvin sa pamamagitan ng pag-imbita rito na sumama sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatanggihan siya nito. 3,841. Sinubukan ko, pero hindi gumana, marahang umiling si Darren at mahinahong sinabi, sana sumama rin siya sa iyo. Dahil dyan, garantisado na ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, hindi siya yung tipo ng taong magbabago ng isip kapag nakapagdesisyon na siya sa isang bagay. Kilalang kilala ko siya. Hindi ko alam kung bakit mo siya inaanyayahan na sumama sa iyo, pero alagaan mong mabuti ang iyong sarili. May nagbabadyang bagyo ngayon sa King Battlefield. Kahit malakas ang iyong koponan, hindi ka naman walang kapantay. Pagkatapos noon, umalis si Darren upang sumama sa kanyang grupo na kasalukuyang may mahigit 20 katao. Sa kanyang palagay, kahit na ang kanyang koponan ay hindi sapat na malakas upang duminahin ang King Battlefield, sapat na ito upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, alam din niya na kailangan ng isang tao na dumaan sa kahirapan upang lumakas. Kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao ay hindi naiiba rito. Kung mananatili siya sa kanyang comfort zone at tatangging umalis, hindi siya lalakas. Nagbago ang ekspresyon ni Karen pagkatapos umalis ni Darren. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nilisan na niya ang pasukan ng Imperial War Realm na matatagpuan sa ari-arian Flying Dragon Sect. Mabilis na lumapit sa kanya ang mga tao nang makita nila ang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi nila maiwasang mag-isip-isip. Nang naroon sina Darren at Karen, natural lamang na hindi sila nang ahas na magchismis. Mukhang masama ang loob ni Karen. Sinermonan ba siya ni kagalang-galang na Elder Sikong? Nang sabihin na nga natin, ano ang pinagmula ni kagalang-galang na Elder Sikong? Talagang misteryoso siya. Bagamat isa lamang siyang elder ng itim na dragon, sinasabing maging ang pinuno ng sekta ay magalang sa kanya. Walang ganitong pagtrato ang mga elder ng itim na dragon. Ang ganitong pagtrato ay para lamang sa dating pinuno ng sekta at sa mga elder ng gininto ang dragon. Sino ang nakakaalam? Ang alam ko lang ay inimbitahan ng pinuno ng sekta si kagalang-galang na Elder Sikong sa sekta. Siya siguro ang isang makapangyarihang nilalang na natagpuan ng pinuno ng sekta. Hoy, yung taong kumausap kay Karen kanina ay si Darren, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Revered Elder Sikong ang nagdala sa kanya sa sekta. Opisyal lang siyang sumali sa sekta bilang isang inner disciple noong huling Latent Dragon Grand Contest. Nagawa niyang mapabilang sa top 30 noong Latent Dragon Grand Contest, at isa rin siya sa mga pinakabatang kalahok. Katulad ni Alvin, wala pa siyang 3,000 taong gulang. Medyo maliwanag din ang kinabukasan niya. Kung hindi dahil kay Alvin, sikat sana si Darren. May magandang kinabukasan din si Karen. Mahigit 3,000 pa lang ang edad niya, pero isa na siyang Green Dragon Disciple. Sa sandaling ito, lumabas si Alvin ng Peace City at bumalik sa Flying Dragon City. Talagang inilabas ng Flying Dragon Sect at ng Taiyi Sect ang lahat ng kanilang kayamanan para sa digmaang imperial. Napakaraming halamang gamot ang kailangan ng Taiyi Sect. Mayroon din akong ilang bagay na kailangan mula sa aming sekta, naisip ni Alvin sa kanyang sarili.
Bagamat binigyan ng Flying Dragon Sect si Alvin ng mahahalagang halamang gamot para sa pagpino ng Vein Recovery Limit Divine Pills sa publiko, hindi naman ito gaanong bihira sa mga halamang gamot na kailangan niya. Hindi niya nakuha ang mga pangunahing sangkap na kailangan niya para sa pagpino ng mga Divine Pills. Dahil sa digmaang imperial, inilabas ng Flying Dragon Sect ang mga bihira at mahahalagang halamang gamot na kailangan niya. Mayroon pang ang mga bagay na kailangan niya mula sa panig ng Taisek. Bukod sa mga halamang gamot, interesado rin si Alvin sa ilang floating image pearls na naglalaman ng mga recording ng mga labanan sa pagitan ng mga powerhouse na nakakaintindi sa batas ng kalawakan. Mayroon ding ilang mga bagay na makakatulong sa kanya na mas maunawaan ang kanyang batas ng kalawakan. Ang mga bagay na ito ay karaniwang hindi makukuha, at ang kani-kanilang mga sekta ay nag-aalok lamang ng mga ito bilang gantimpala sa mga pinakanatatanging disipulo sa mga malalaking okasyon. Lahat ng mga bagay na kakailanganin ko ay nagkakahalaga ng 20,000 war points. Hindi makatotohanan para sa akin na makaipon ng napakaraming points sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa mga hari ng mga Diyos, bulong ni Alvin. Ang pagpatay sa isang advanced na hari ng mga Diyos ay magbibigay lamang sa akin ng 25 war points. Nangangahulugan ito na magkakaroon lamang ako ng 2,500 war points pagkatapos makapatay ng 100 advanced na hari ng mga Diyos. Bumantong hininga si Alvin. Bago siya pumunta sa PCT, inakala niyang madali niyang makukuha ang mga bagay na kailangan niya. Kung tutuusin, hindi naman mahirap para sa kanya na patayin ang mga hari ng mga Diyos sa King Battlefield para makakuha ng mga war points. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mga puntos na ibibigay ay magiging ganito kababa. Mukhang kasing dami lang ng tao ang kaya kong patayin sa King Battlefield habang patuloy akong naglilinang. Hindi magtatagal at makakalusot ako at magiging Lord of Gods. Sa oras na iyon, makakapasok na ako sa Lord Battlefield at makakakuha ng mas maraming war points. Ang isang simpleng Lord of Gods ay nagkakahalaga ng 200 war points, at ang isang Intermediate Lord of Gods ay nagkakahalaga ng 2,000 war points. Sa Quasi-Emperor Battlefield, ang isang Advanced Lord of Gods ay nagkakahalaga ng 20,000 war points. Sa kaisipang ito, lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Talagang sabik na siyang makalusot at maging isang Panginoon ng mga Diyos. Dahil may kaunting panahon pa bago ako makalusot, dapat akong pumasok sa King Battlefield sa lalong madaling panahon upang magsanay at palakasin ang aking pundasyon. Hindi pa ako lumaban pagkatapos kong maging isang Advanced King of Gods. Ang King Battlefield ay makakatulong sa akin na hasain ang aking mga kanayan at maging pamilyar sa aking lakas, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Pagkatapos, isang pang-iinis ang lumitaw sa kanyang mukha habang patuloy niyang iniisip, nag-alok ang Taisek ng 200,000 kontribusyon sa sinumang makakapatay sa akin. Hindi na ako makapaghintay na makita kung gaano kalakas ang kanilang mga disipulo. Mas lalong nagningning ang mga mata ni Alvin sa sandaling ito habang sumisigla ang kanyang diwa sa pakikipaglaban. Hindi na siya makapaghintay na pumasok sa King Battlefield. Teka! Nasaan ang larangan ng digmaan ng hari? Sa sandaling ito, napagtanto ni Alvin na hindi niya alam kung saan matatagpuan ang King Battlefield. Lumingon siya sa paligid bago niya tuluyang pinahinto ang isang matandang lalaki, na isang inner elder, at nagtanong, "Elder, alam mo ba kung saan matatagpuan ang King Battlefield?" Tumigil ang matanda sa paglalakad at sumimangot. Pagkatapos, may hindi pagkagustong ekspresyon sa mukha, itinuro niya ang kaliwa at sinabing, "Ganito nga. Dapat ay magsaliksik ka muna bago pumasok sa King Battlefield. Binata, mas makabubuti kung papasok ka sa larangan ng digmaan kasama ang isang grupo." Dahil sa kapwa mong disipulo, si Alvin, ang King Battlefield ay naging mas mapanganib kaysa dati. Kung papasok ka ng mag-isa, tiyak na papatayin ka ng mga hari ng Diyos ng Taisek. "Salamat sa paalala, Elder," sabi ni Alvin bago siya umalis. Kumunat ang noo ng matanda habang pinapanood si Alvin na umalis. Hindi niya maiwasang magreklamo, masyadong arrogant ang mga kabataan ngayon. Gayunpaman, ginawa ko na ang aking bahagi sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa kanya. Sana ay hindi siya ganoon katanga para pumasok sa King Battlefield ng mag-isa.
May mga tao sa pasukan ng King Battlefield na kumukuha ng mga tao para sumama sa kanila. Sana ay sundin niya ang payo ko. Bumantong hininga ang matanda. Nang magpapatuloy na sana ang matandang lalaki sa kanyang paglalakad, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit at nakangiting nagtanong, Elder Hong, hindi mo ba siya nakikilala? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa ring inner elder ng Flying Dragon Sect. Tiningnan niya ang lilang figure sa malayo pagkatapos niyang magsalita. Umiling ang matanda. Hindi ko siya kilala. Pagkatapos, nagtanong siya ng may kuryosidad, Elder Huang, kilala mo ba siya? Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Siyempre naman. Naroon ako noong pininom niya ang Vein Recovery Limit Divine Pills. Ang Vein Recovery Limit Divine Pills. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa gulat. Sinasabi mo bang siya si Alvin? Tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang makabawi ang matanda, ngumiti siya ng mapait. Hindi ko alam na siya pala si Alvin. Binalaan ko pa nga siya na ang King Battlefield ay naging mas mapanganib dahil kay Alvin. Gayunpaman, matapang talaga siya. Pagkatapos ng lahat, gusto pa rin niyang pumasok sa King Battlefield ng mag-isa. Pagdating ni Alvin malapit sa pasukan ng King Battlefield, agad siyang napansin ng mga disipulong nagtipon doon. Si Alvin yan. Papasok na ba siya sa King Battlefield ngayon? Nag-iisa lang siya. Hindi ba siya bubuo ng grupo o sasali? Nagbibiro ka siguro. Sino ba ang maglalakas loob na imbitahan siya na sumali sa grupo nila? Hindi ba't katumbas lang iyon ang paghahanap ng kamatayan? Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang magandang babae, kasunod ang dalawang lalaki at isang babae. Si Karen pala. Mukhang galit siya, at papunta siya kay Alvin. Nasaktan ba siya ni Alvin? Nagliwanag ang mga mata ng mga tao, naghihintay na manood ng palabas. 3,842. Hinaranggan ni Karen si Alvin at sumigaw, Alvin. Naguguluhan siyang tiningnan ni Alvin habang nagtatanong, ikaw ba? Kilala ba kita? Kahit medyo pamilyar ang babaeng nasa harap niya, hindi matindaan ni Alvin kung kailan niya ito nakilala. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bahagyang dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Karen. Sa sandaling ito, isang binata na nakasuot ng asul na damit na nakatayo sa likuran ni Karen ang walang tonong nagtanong, Little Jessica, ito ba ang taong gusto mong tulungan? Pagkatapos, umiling siya bago nagpatuloy sa pagsasabing, gusto mo siyang tulungan namin, pero hindi kanya kilala. Kasunod nito, ang magandang babaeng nakasuot ng maputlang mahabang asul na damit na nakatayo sa likuran ni Karen ay bahagyang nakasimangot. Sabi niya, Alvin, wala kang utang na loob. Sa oras na ito, sino sa Flying Dragon Sect ang maglalakas loob na hayaan kang sumama sa kanila sa King Battlefield? Tutal, lahat ng hari ng mga Diyos sa Taiyi Sect ay tina-target ka na ngayon. Hinikayat kami ni Karen na sumama sa aming grupo para tulungan ka. Ayos lang kung gusto mong tumanggi sa imbitasyon, pero hindi mo naman kailangang magpanggap na hindi mo siya kilala, di ba? Natawa si Alvin nang marinig ang mga salitang ito. Nahihiyang sinabi niya, ikaw si Karen. Paumanhin. Hindi talaga kita nakilala. Isa pa, hindi pa tayo nagkita noon. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, nasabi na sa akin ni Darren ang tungkol sa iyong mabubuting intensyon, at sigurado akong sinabi na rin niya sa iyo ang tungkol sa aking mga intensyon. Wala talaga akong balak sumali sa isang grupo. Plano kong pumasok sa King Battlefield ng mag-isa. Bagamat tinanggihan ni Alvin ang imbitasyon ni Karen, nakaramdam pa rin siya ng pasasalamat. Kaya naman, sinabi niya kay Karen at sa mga kasamahan nito, kung tungkol naman sa inyong lahat, sa palagay ko ay dapat kayong maghanap ng ilan pang kasamahan. Makakasiguro tayo na walang mag-iisang hari ng mga Diyos mula sa Taiyi Sect sa King Battlefield dahil lahat sila ay nagsama-sama para patayin ako. Dahil doon, nagtungo si Alvin sa pasukan ng King Battlefield matapos niyang ihanda ang kanyang token. Nang mabuo ni Alvin ang kanyang token gamit ang kanyang divine energy, nagulat ang lahat nang maramdaman nila ang kanyang cultivation base. Mataas na hari ng mga Diyos. Nakalusot si Alvin at naging isang mas mataas na hari ng mga Diyos. Sus Mariosep. Napakabilis ng kanyang cultivation, di ba? Hindi maraming tao ang nakakaalam tungkol sa tagumpay ni Alvin kaya natural lamang na mabigla ang lahat.
Bagamat binigyan nila ng malaking pansin si Alvin at ang kanyang tunggalian sa Taiji sect, hindi nila alam na nakalusot na siya. Natigilan sila nang maisip nila kung gaano kabilis at gaano kalaki ang pag-unlad ni Alvin simula nang sumali siya sa Flying Dragon sect. Ngayong isa na siyang advanced na hari ng mga Diyos, natatakot akong walang sino ang mas mababa sa antas ng isang Panginoon ng mga Diyos ang makakapantay sa kanya. Kung ang mga hari ng Diyos ng Taiji sect ay hindi bumuo ng ganito kalaking grupo, natatakot ako na wala ni isa sa kanila ang makakatapat ni Alvin. Hindi ko inaasahan na si Alvin ay magiging isang advanced na hari ng mga Diyos ngayon. Hindi magiging madali para sa mga hari ng mga Diyos ng Taiji sect na patayin siya ngayon. Hindi lamang siya isang maunlad na hari ng mga Diyos, kundi ang kanyang pag-unawa sa batas ng kalawakan ay napakalalim din. Kahit na hindi niya kayang labanan ang mga mula sa Taiji sect, hindi magiging problema para sa kanya ang pagtakas mula sa kanila. Kung talagang gusto siyang patayin ng Taiji sect, kailangan nilang gumawa ng maraming paghahanda. Habang abala ang iba sa pag-uusap sa isa't isa, lumipad si Alvin papunta sa King Battlefield. Kasabay nito, nakahinga ng maluwag si Karen. Siya ay naging isang mas mataas na hari ng mga Diyos. Ang babaeng nakatayo sa likuran ni Karen ay gumalaw upang tumabi kay Karen at nakasimangot na sinabi, hindi nakakapagtaka na napaka-arrogant niya. Lumalabas na isa na siyang advanced na hari ng mga Diyos. Base sa lakas niya noon, sa palagay ko ay walang sino man ang mas mababa sa entablado ng isang Panginoon ng mga Diyos na makakatapat niya ngayong bumuti na ang lakas niya. Dahil sa kanyang tagumpay, hindi na talaga niya kailangang sumama sa atin. Ang huling miyembro ng grupo ni Karen ay isang tahimik na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maitim na pulang damit. Sa oras na ito, sinabi niya, sa kasalukuyan niyang lakas, kahit na apat sa atin ang magsanib puwersa, hindi pa rin tayo ang makakatapat niya. Walang silbi na sumali siya sa grupo natin o sa kahit anong grupo. Natatakot ako na ang Taiji sect ay malapit ng mapahamak. Hindi nakakapagtaka na nang ahas siyang sabihing hindi siya aalis sa King Battlefield hanggat hindi niya napapapatay ang 100 King of Gods mula sa Taiji sect. Sa lakas niya ngayon, hindi ito imposibleng gawin. Hindi pa rin ito magiging ganoon kadali. Tutal, ang mga hari ng Diyos ng Taiji sect ay handa nang harapin siya. Bukod pa rito, lahat sila ay nasa malalaking grupo. Ang balita tungkol sa kanyang tagumpay ay tiyak na kakalat sa Taiji sect sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ang Taiji sect ay tiyak na gagawa ng mas maraming paghahanda upang harapin siya, sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakapulang damit matapos niyang suriin ang sitwasyon. Hindi tulad ng iba, ang lalaking nakapulang damit at nasa katanghaliang gulang ay isang panlabas na diakono. Sa kabila ng kanyang edad at katayuan, ang kanyang lakas ay medyo mahusay sa mga nasa ibaba ng entablado ng isang Panginoon ng mga Diyos. Kung hindi, hindi siya aanyayahan ni Karen at ng dalawa pa na sumali sa kanilang koponan. Bukod dito, dahil sa kanyang edad, siya ay lubos na may karanasan, at mayroon siyang mas malawak na pananaw kumpara sa mga disipulo. Nakatitig si Karen sa direksyon kung saan umalis si Alvin bago siya tuluyang nag-iwas ng tingin na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Gaya ng inaasahan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa tagumpay ni Alvin. Hindi nagtagal at ang especially iyan ng Taiji sect sa Flying Dragon sect ay nagpadala ng balita pabalik sa Taiji sect. Si Alvin ay isang advanced na hari ng mga Diyos. Siya ang pinakamalakas na hari ng mga Diyos sa Flying Dragon sect. Hindi talaga natin siya maaaring maliitin. Kasunod nito, ang mga hari ng mga Diyos mula sa Taiji sect ay binalaan na huwag magbawas ng kanilang pagbabantay. Dahil marami sa kanila ang nakapasok na sa King Battlefield, ang mga hindi pa nakapasok ay sinabihan na bigyan ng babala ang iba pagkatapos nilang makapasok sa King Battlefield. Kapag pumasok kayo sa larangan ng labanan ng hari, balon ang iba na mag-ingat at huwag maging kampante. Ipaalam ninyo sa kanila na ang lakas ng kalaban ay mas malakas kaysa sa inaakala natin. Huwag kang umasa lang sa lakas. Gamitin mo rin ang iyong gamit. Huwag kang umatake ng padalos-dalos kapag nahanap mo si Alvin. Siguraduhin mong sapat na ang iyong mga paghahanda para matiyak na hindi siya makakatakas. Bagamat malakas si Alvin, isa lamang siyang hari ng mga Diyos, hindi isang Panginoon ng mga Diyos. Kaya naman, marami kang kalaban.
Gamitin mo yan para sa iyong kalamangan. Ipaalam mo sa iba na ang gantimpala para sa pagpatay kay Alvin ay tumaas mula 200,000 contribution points patungong 300,000 contribution points. Kasabay nito, sa isang liblib na lambak sa lupain ng Tayi sect. Isang matandang lalaking nakaabong damit ang biglang sumulpot at lumitaw sa harap ng isang gusaling gawa sa kahoy. Tahimik siyang nakatayo habang ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang likod. Ang matandang lalaki ay may puting buhok at mapula-pulang kutis. Ang kanyang mukha ay mukhang mabait at palakaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matangkad na figure. Ang figure ay pagmamayari ng isang gwapo at mayanhing binata. Ang kanyang mga mata ay nakasisilaw na parang mga hiyas, at ang kanyang mga kilay ay nagpapamukha sa kanya bilang bayani. Nakasuot siya ng puting-puting damit. Tuwid ang kanyang likod, na lalong nagpapamukha sa kanya bilang isang kakilakilabot. Guro, tawag ng binata na nakaputi habang pinagsalikop ang mga kamao sa matandang lalaki at yumoko. Taliwa sa kanyang mabait na anyo, malamig na kumislap ang mga mata ng matanda habang sinasabi niya, kung mapapatay mo si Alvin sa King Battlefield, tiyak na magiging mas maayos ang daan mo patungo sa pagiging isang Lord of Gods. Patuloy na dahan daw ang sinabi ng matanda, alam kong iniisip mong hindi karapat-dapat pumasok sa King Battlefield at wala sa mga hari ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect ang makakatapat mo. Gayunpaman, nariyan si Alvin. Siya ang pinakamalakas na hari ng mga Diyos sa Flying Dragon Sect. Tunay ngang karapat-dapat siyang kalabanan mo. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang itinaas ng binata na nakaputi ang kanyang mga kilay. Pagkatapos, bahagyang tumanggo siya at sinabing, sa katunayan, wala akong balak na pumasok sa King Battlefield. Gayunpaman, alang-alang sa kanya, papasok ako sa larangan ng digmaan. Sana ay hindi niya ako biguan. Tutal, sa Eastern Ridge Mansion, walang sino man sa ibaba ng entablado ng isang Panginoon ng mga Diyos ang makakapantay sa akin, Q. Riley. Kasunod nito, ang binata na nakasuot ng puting damit ay biglang sumulpot na parang isang guhit ng liwanag. Sa isang iglap, nawala siya sa paningin. Si Hugh Riley ang pinakamalakas sa nakababatang henerasyon sa Tayi sect. Noong siya ay isa lamang Intermediate King of Gods, natalo niya ang lahat sa ilalim ng entablado ng isang Lord of Gods sa Tayi sect. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita sa harap ng iba. Dahil hindi siya nagpakita ng mahigit 1,000 taon, marami mula sa Tayi sect ang nag-akala na umalis na siya sa Tayi sect upang sumali sa isang mataas na ranggo ng emperador sa Eastern Ridge Mansion. Dahil walang sino man ang lumapit upang magsabi ng iba, sinimula ng lahat na ituring ang tsismis bilang katotohanan. 3,843. Naaga ng binata ang atensyon ng lahat nang lumitaw siya malapit sa pasukan ng Imperial War Realm sa estate ng Tayi sect. Hindi ba't si Senior Brother Hugh yan? Siya yan. Akala ko ba matagal na niyang iniwan ang sekta natin para sumali sa isang mataas na ranggong puwersa ng emperador. Naaalala ko pa ang mga matataas na opisyal mula sa mataas na ranggong puwersang iyon ng emperador ay pumunta sa sekta natin noong panahong iyon. Hindi ko talaga inaasahan na nasa sekta pa rin natin si Senior Brother Hugh. Nakakatuwang sorpresa. Papasok din ba siya sa Imperial War Realm? Oo naman. 1,000 taon na ang nakalilipas, noong si Senior Brother Hugh ay isa lamang Intermediate King of Gods, wala na siyang kapantay sa mga nasa ibaba ng entablado ng isang Lord of Gods. Natalo niya ang lahat ng Advanced King of Gods sa ating sekta noong panahong iyon. Ngayon na isa na siyang Advanced King of Gods, ang kanyang lakas ay tiyak na mas nakakatakot pa ngayon. Nagliwanag ang mga mata ng karamihan habang nakatingin kay Hugh Riley. Si Hugh Riley ang ipinagmamalaki ng Tayi sect. Siya ang pinakamahuhusay na mahika ng sekta. Kinilala siya ng lahat bilang ang malamang na kandidato na maging emperador ng mga Diyos. Sa hindi malamang dahilan, nawala siya 1,000 taon na ang nakalilipas, na nagudyok sa lahat na isipin na umalis na siya sa Tayi sect. Sa sandaling ito, isang disipulo ang lumapit kay Hugh Riley at nag-aalangan na nagtanong, Senior Brother Riley, papasok ka ba sa Imperial War Realm? Hindi tumingin si Hugh Riley sa disipulo habang sumasagot, pupunta ako sa King Battlefield para patayin si Alvin.
Pagkatapos magsalita ni Hugh Riley, pumasok siya sa Imperial War Realm. Papasok si Senior Brother Riley sa Imperial War Realm dahil kay Alvin. Napakahusay na ni Alvin noong siya ay isang Intermediate King of Gods. Ngayong isa na siyang Advanced King of Gods, mapapatay kaya siya ni Senior Brother Riley. May tiwala ako sa lakas ni Senior Brother Riley. Tutal, 1,000 taon na ang nakalilipas noong siya ay isa pa lamang Intermediate King of Gods, kaya na niyang talunin ang mga Advanced King of Gods. Ngayong 1,000 taon na ang lumipas, siguradong isa na siyang Advanced King of Gods ngayon. Paano naging mahirap para sa kanya na patayin si Alvin? Wala akong pagsisisihan habang buhay kung mapapanood ko ang labanan sa pagitan ng dalawang mahiwaang nilalang. Masusundan natin si Senior Brother Riley mula sa malayo. Kung ganoon, magiging ligtas tayo kahit makasalubong natin ang mga hari ng mga Diyos mula sa Flying Dragon Sect. Tutal, hindi naman tatabi si Senior Brother Riley at walang gagawin kung aatakihin tayo, di ba? Magandang ideya. Bilisan mo. Sundan natin siya. Ang ilan sa mga hari ng mga Diyos mula sa Taiyi Sect ay nagmamadaling lumipad patungo sa Imperial War Realm, umaasang makasunod kay Hugh Riley. Gayon din, nang makita ng mga hari ng mga Diyos mula sa Taiyi Sect sa Taiyi City si Hugh Riley, sila ay nagulat din. Matapos makinig sa ilang mga disipulo, nagpa siya ang iba na sumunod din kay Hugh Riley papunta sa larangan ng digmaan ng hari. Mayroon pang ang mga disipulo na naghiwalay para lang sumunod kay Hugh Riley. Walang saysay ang pagbuo ng mga grupo ngayong pupunta na si Senior Brother Riley sa King Battlefield para patayin si Alvin. Hindi lang tayo magiging ligtas kung susundan natin siya, kundi maaari rin tayong makapanood ng isang kahangahangang labanan. Hey! Sa dami ng mga taong sumusunod kay Senior Brother Riley, makakabuo rin tayo ng napakalaking grupo. Tama. Sa dami natin ngayon, kaya pa nating talunin si Alvin. Sang-ayon ako. Sandaling sumikip ang pasukan ng Taiyi Sect papunta sa King Battlefield. Karamihan sa kanila ay nagmamadaling makapasok sa King Battlefield para masundan nila si Hugh Riley. Sa kasamaang palad, lahat ng mga disipulong nagbabalak sumunod kay Hugh Riley ay labis na nadismaya pagpasok pa lang nila sa King Battlefield. Napakabilis ng takbo ni Hugh Riley kaya't agad siyang nawala sa paningin ng lahat. Wala ni isa sa kanila ang nakahabol sa kanya. Bukod sa pagkadismaya, nabigla rin sila sa kanyang bilis. Sus Mariosep! Ang bilis talaga ni Senior Brother Riley. Normal lang yan. Isa na siyang advanced na hari ng mga Diyos ngayon. Bukod pa rito, sigurado akong malaki na rin ang improvement niya sa batas ng hangin. Hindi ko maintindihan ang mga galaw niya kanina. Ako rin. Malabo ko lang nakita ang figure niya noong lumipad siya palayo. Sa kasalukuyan kong lakas, masasabi kong walang sino man sa Eastern Ridge Mansion na nasa ilalim ng entablado ng isang Lord of Gods ang makakapantay sa kanya. Mamamatay si Alvin ng Flying Dragon Sect. Siguro dapat ko nang hanapin ang mga kasamahan ko dahil wala naman si Senior Brother Riley. Ako rin. Dahil hindi nila mahanap si Hugh Riley, marami sa mas malalakas na hari ng mga Diyos ang umalis upang hanapin ang kanilang mga kasamahan sa koponan upang muling bumuo ng isang grupo. Hindi nila pinansin ang mga panimulang hari ng mga Diyos sa kanila dahil ang mga panimulang hari ng mga Diyos ay masyadong mahina para sa kanila. Hindi na kailangang sabihin pa, ang mga simpleng hari ng mga Diyos ay hindi nagsalita at tanging ang nagawa na lang ay umalis. Sa oras na ito, ang especially Iya mula sa Flying Dragon Sect ay nagpadala rin ng balita mula sa Taiyi Sect. Pumunta si Hugh Riley sa King Battlefield para patayin si Alvin. Marami sa mga matataas na opisyal ng Flying Dragon Sect ang nag-alala tungkol kay Alvin nang matanggap nila ang balita. Maging si Enchong, ang pinuno ng sect ng Flying Dragon Sect, ay hindi napigil ang sumimangot. Si Hugh Riley ay nasa Taiyi Sect pa rin. Akala ko ba umalis siya para sumali sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador? Masama ito. Huminga ng malalim si Enchong. May bahid ng pag-aalala na makikita sa kanyang mga mata. Si Alvin ay isang mahalagang asset sa Flying Dragon Sect, magpasya man siyang umalis sa Flying Dragon Sect pagkatapos ng Imperial War.
Noong una, hindi siya nag-alala tungkol kay Alvin nang marinig niyang nagsama-sama ang mga hari ng mga Diyos mula sa Tayi sect upang patayin si Alvin. Mas lalo siyang naging kumpiyansa nang marinig niyang si Alvin ay naging isang advanced na hari ng mga Diyos. Tutal, kahit hindi mapatay ni Alvin ang kanyang mga kalaban, gamit ang kanyang cultivation base, madali siyang makakatakas mula sa kanila. Gayunpaman, ngayong lumitaw na si Hugh Riley, hindi niya maiwasang mag-alala. Si Hugh Riley ay isang napakalaking himala 1,000 taon na ang nakalilipas. Noong nakaraan, nagpadala si Enchong ng isang tao sa Tayi sect upang patayin si Hugh Riley dahil si Hugh Riley ay magiging isang malaking banta sa Flying Dragon sect sa hinaharap. Sa kasamaang palad, nabigo ang tangkang pagpatay. Noong si Hugh Riley ay isa pa lamang intermediate na hari ng mga Diyos 1,000 taon na ang nakalilipas, kaya na niyang talunin ang mga advanced na hari ng mga Diyos sa Tayi sect. Matapos ang napakaraming taon, walang duda na mas lumakas pa siya kaysa dati at naging isang advanced na hari ng mga Diyos. Siguro narinig na niya ang tungkol sa mga kahangahangang gawa ni Alvin, ngunit pumunta pa rin siya sa King Battlefield para hanapin si Alvin. Malinaw na kumpiyansa siyang mapapatay si Alvin. Matapos itong marinig, sinabi ni Enchong, ibigay mo ang utos ko. Subukan mong kontakin ang pinakatanyag na hari ng mga Diyos sa ating sekta. Sabihin mo sa kanila na protektahan si Alvin anuman ang mangyari at samahan siya palabas ng larangan ng digmaan ng mga hari. Hindi natin maaaring hayaang patayin siya ni Hugh Riley. Sa palagay ni Enchong, si Alvin ay hindi isang taong makakalimutan ang Flying Dragon sect kahit na sumali siya sa ibang sekta. Bukod dito, mayroon siyang napakagandang relasyon sa ilang miyembro ng Flying Dragon sect. Sa katunayan, si Wyatt, na siyang papalit kay Enchong upang maging susunod na pinuno ng sect ng Flying Dragon sect, ay napakalapit kay Alvin. Walang paraan na makakalimutan ni Alvin ang Flying Dragon sect pagkatapos niyang umangat sa tuktok. Hindi nagtagal at natanggap ng ilan sa mga natatanging Inner Disciples at Green Dragon Disciples ang mga utos ni Enchong. Si Riley Hugh ay nasa Tayi sect pa rin. Dapat tayong manatiling magkakasama habang hinahanap natin si Alvin sa King Battlefield. Sino ang nakakaalam kung makakasalubong natin si Hugh Riley? May kaligtasan sa bilang ng mga tao. Tama iyan. Tiyak na mas lumakas pa si Hugh Riley ngayong 1,000 taon na ang lumipas. Samantala, si Alvin, na nasa King Battlefield, ay walang kaalam-alam sa kaguluhan sa labas. Sa oras na ito, ginalugad niya ang King Battlefield. Walang espesyal dito. May ilang mga guho na pawang mga ilusyon lamang mula sa mga formasayon. Iniisip ko kung gaano kalawak ang larangan ng digmaan. Ilang araw na akong gumagala, pero wala pa rin akong nakikitang kahit isang tao. Lumipad si Alvin patawid sa kabundukan, nababagot. Pumunta siya sa King Battlefield upang patayin ang mga disipulo ng Tayi sect, ngunit hanggang ngayon, wala pa siyang nakakasalubong na kahit sino. Siguro hindi na ako dapat magulat. Sa aking deklarasyon, mas magiging maingat na ngayon ang mga mula sa Tayi sect. Ngayong nakabuo na sila ng mga grupo, mahihirapan akong makaharap ang mga nag-iisang hari ng mga Diyos sa larangan ng digmaan. 3,844. Bumantong hininga si Alvin nang maisip niya kung paano niya ginawa ang lahat para sa sarili niya. Kasabay nito, 10,000 milya ang layo, isang grupo ng mga tao ang papunta kay Alvin. Sino mang makakapatay kay Alvin ay yayaman. Sobra-sobra na talaga ang 200,000 contribution points. Kahit hatiin natin ang mga contribution points sa ating mga sarili, magkakaroon pa rin tayo ng 10,000 contribution points bawat isa. Hindi mo ba iniisip na masyado tayong maingat? Kailangan ba talaga natin ng 8 advanced na hari ng mga Diyos at 12 intermediate na hari ng mga Diyos para lang patayin ang isang Alvin, isang intermediate na hari ng mga Diyos? Tatawa na lang tayo kapag narinig ito ng lahat, sabi ng isa sa kanila nang may ngiti. Hindi mo dapat maliitin si Alvin dahil lang sa isa siyang intermediate King of Gods. Isa siya sa pinakamalakas na King of Gods sa Flying Dragon sect. Kahit ang pinakamalakas at advanced na King of Gods ng ating sect ay maaaring hindi siya matalo. May isang taong nangungutya at hindi sumang-ayon.
Kung ang grupo natin ay makakaharap ng isang taong kasing lakas ng pinakamalakas at mas magaling na hari ng mga Diyos, imposibleng makatakas siya sa kamatayan. Walang saysay na pag-usapan pa ito ngayon. Napakalawak ng King Battlefield. Hindi natin alam kung makakasalubong natin si Alvin. Ang grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa paglipad ng ilang panahon. Isa sa kanila ang nakakita ng isang itim na tuldok sa di kalayuan at sumigaw, "May tao riyan." Habang papalapit sila ng papalapit, ang tuldok ay lalong lumalaki rin ng lumalaki. Kalaunan, nakita nila ang isang binata na nakadamit lila. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Ang mga disipulo ng Tayi sect. 20 sila. Natural na natuwa si Alvin. Nagsukat ang dalawang partido. Miyembro siya ng Flying Dragon sect. Tingnan mo ang kanyang token. Siya si Alvin. Alvin. Ha! Akala ko nag-iisang disipulo lang iyon ng Flying Dragon sect. Hindi ko talaga inakalang ganito pala tayo kaswert na makakasalubong si Alvin. Ang galing nito. Malapit na tayong yumaman. Matapos kumpirmahin ng grupo ng mga disipulo mula sa Tayi sect na si Alvin ang lilang figure, nagliwanag ang kanilang mga mata na parang isang grupo ng mga nagugutom na lobo na humaharap sa kanilang biktima. Napangiti si Alvin nang marinig niya ang masiglang daldalan ng grupo. Kasabay nito, naisip niya sa sarili, dahil ipinagbabawal ng digmaang imperial ang mga spatial ring na sumisira sa sarili, sana ay mayroon silang mga kayamanan sa mga spatial ring. Simula nang dumating siya sa kaharian ng mga Diyos, wala siyang nakuhang kahit ano mula sa mga singsing na pangkalawakan ng mga taong pinatay niya dahil sa isubog ang mga singsing na pangkalawakan kapag namatay ang mga may-ari nito. Ang mga bagay na nakaimbak sa mga singsing ay masisira. May isang taong matatapon palabas ng kaharian ng mga Diyos, mawawala sa kalawakan. Palibutan mo siya. Naiintindihan niya ang batas ng kalawakan. Ang mga nakakaintindi sa batas ng kalawakan, ay ginugulo ang kalawakan sa paligid niya para hindi siya makatakas gamit ang teleportation profundity. Tama. Hanggat mapipigilan natin siya sa paggamit ng teleportation profundity, hindi siya makakatakas, at tiyak na mapapatay natin siya. Agad na pinalibutan ng grupo mula sa Tayi sect si Alvin. Ang mga nakaintindi sa batas ng kalawakan ay mabilis na nagpakilos ng kanilang banal na enerhiya na puspos ng batas ng kalawakan upang guluhin ang kalawakan sa paligid ni Alvin. Dahil dito, hindi magagamit ni Alvin ang kanyang teleportation profundity. Patayin mo siya. Agad na sinalakay ng grupo si Alvin nang walang pagpipigil. Inilabas nila ang kanilang mga kilalang banal na artifact, at ang ilan sa kanila ay nakasuot pa ng mga bote na magpapalakas ng kanilang bilis. Kasabay nito, ang mga nakakaintindi ng batas ng kalawakan ay hindi umatake. Sa halip, itinoon nila ang pansin sa paggulo sa kalawakan sa paligid ni Alvin upang maiwasan itong makatakas. Iba't ibang atake ang sumalubong, dahilan para umalangaw-ngaw ang tela ng kalawakan. Swoosh! 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 Iba't ibang kulay ng banal na enerhiya na puspos ng iba't ibang batas ang naglayag sa himpapawid habang ang mga pagsabog ay umalangaw-ngaw sa himpapawid. Mamatay ka! Salamat sa mga puntos ng kontribusyon, Alvin. Tuwang-tuwa ang grupo. Sa kanilang palagay, si Alvin ay hindi naiiba sa isang patay na tao. Walang makakapagmasid sa King Battlefield mula sa labas, at walang anumang mirror image formation sa lugar na ito. Hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pagpigil kapag napatay ko kayong lahat, bulong ni Alvin sa sarili. Bagamat mahina ang boses ni Alvin, malinaw na narinig ng grupo mula sa Tayi sect ang kanyang mga salita. Napaka-arrogant. Kahit na nasa bingit ka na ng kamatayan, napakayabang mo pa rin. May nangutya. Papatayin mo kaming lahat. Himala kung mapatay mo man lang ang isa sa amin. Anong biro? Nanatiling walang ekspresyon si Alvin habang sumabog ang kanyang banal na enerhiya. Isang nakakatakot na bagyo ang agad na nagsimulang mag-alab sa paligid niya na nagpawalang bisa sa karamihan ng mga atake na malapit na tumama sa kanya. Ang ilang atake ng mga advanced na hari ng mga Diyos ay hindi ganap na napawalang bisa, ngunit ang mga ito ay lubos pa ring humina. Swoosh! Ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, at isang kulay abong sinag ng espada ang lumabas, sinira ang ilang natitirang atake.
Sa sandaling ito, lumawak ang sakop ng bagyo, agad na pumatay ng ilang mga nasa pagitang hari ng mga Diyos na nakatayo malapit kay Alvin. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para gumanti bago sila naging mga ulap ng dugo. Swoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay, kinukuha ang mga singsing na nahuhulog. Habang ang iba ay nakatingin kay Alvin ng may gulat, pinaputukan niya sila na parang kanyan, na madaling nakapatay ng 5 panggitnang hari ng mga Diyos. Bigla na lang, ang kawalan ay marahas na nayanig na parang sumasalamin ito sa spatial storm, na nilikha mula sa quadruple fused profundity ni Alvin. Hindi. Hindi ko kayang manipulahin ang espasyo. Sus Mariosep. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi ba't ito ang Mastery daw, isa sa 4 na daw ng langit at lupa? Ito siguro ang Mastery daw. Kung hindi, hindi niya magagawang manipulahin ang espasyo sa ganitong paraan. Ang ekspresyon ng mga nakaintindi sa batas ng kalawakan ay lubhang nagbago. Sinubukan nilang mag-teleport palayo ngunit agad nilang napagtanto na hindi nila magagamit ang teleportation profundity. Instinctive nilang tiningnan si Alvin na may takot sa kanilang mga mukha. Di nagtagal, binaohan ng pagsisisi ang kanilang mga puso. Si Alvin ay isang maunlad na hari ng mga Diyos. Naunawaan niya ang Mastery daw. Mas malakas ang pagkakaintindi niya sa batas ng kalawakan kaysa sa sinabi sa atin. Kahit wala siyang kilalang banal na artifact, kaya niya tayong lahat patayin. Takbo. Ang mga makakaalis sa larangan ng digmaan, iulat ito agad sa sekta. Pigilan ang iba sa pagpasok sa larangan ng digmaan. Ang tanging nais lang ng mga natitirang maunlad na hari ng mga Diyos ay makatakas sa sandaling ito. Matagal na nilang isinantabi ang kanilang mga iniisip na patayin si Alvin. Si Alvin ay napakalakas na ngayon. Ano ang mangyayari kung maglabas siya ng isang kilalang banal na artifact? Sa tingin mo ba makakatakas ka? Bahagyang ngumiti si Alvin habang pinapanood ang mga sumusulong na hari ng mga Diyos mula sa Tai sect na tumataka sa iba't ibang direksyon. Kasunod nito, maraming makukulay na sinag ng espada ang lumipad na parang mga bulalakaw sa kalangitan. Swoosh! 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 Ang natitirang mga panggitnang hari ng mga Diyos ay agad na namatay. Nang makita ito, ang mga sumusulong na hari ng mga Diyos ay tumigil sa pagtakbo. Lumingon sila upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga sinag ng espada. Bagamat nagawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga sinag ng espada, lahat sila ay malubhang nasugatan. Lahat ng kanilang mga mukha ay namumutla, at ang mga mas mahina ay nagsimulang samuka ng dugo. Swoosh! 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 Kumislap ang katawan ni Alvin habang sumusulyap siya sa bawat isa sa mga advanced na hari ng mga Diyos. Sa loob lamang ng wala pang 10 paghinga, napatay ni Alvin ang lahat ng mga advanced na hari ng mga Diyos gamit ang kanyang makukulay na sinag ng espada. 3,845. Mula ng palibutan ng mga disipulo ng Tai sect si Alvin hanggang sa oras na sila ay mamatay, wala pang 10 hininga ang lumipas. Inakala ng grupo mula sa Tai sect na nanalo na sila nang makaharap nila si Alvin. Sa kasamaang palad, kamatayan na lang ang naghihintay sa kanila. Akala nila ay mapapatay nila si Alvin hanggat mapipigilan nila itong makatakas gamit ang teleportation profundity. Sa kanilang isipan, tiyak na makukuha nila ang 200,000 contribution points. Natural lang dahil sa restriction sa King Battlefield, hindi lang nila alam na ang gantimpala ay itinaas na sa 300,000 contribution points, kundi hindi rin nila alam na si Alvin ay isa ng advanced King of Gods. Nang mapagtonto nilang mas malakas si Alvin kaysa sa kanilang narinig, sila ay labis na natakot. Sa sandaling iyon bago sila mamatay, inakala nilang si Alvin ay parang Diablo mismo. Ang gusto lang nilang gawin ay makatakas. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang nakatakas. Hindi naman masama. Kahit wala akong gusto, maraming divine rocks at divine crystals, naisip ni Alvin sa sarili matapos niyang dumaan sa mga spatial rings at kolektahin ang mga kitang-kitang divine artifacts sa lupa. Ang pinakamahalaga ay ang kanilang mga token. Ikinumpas ni Alvin ang kanyang kamay, kinukuha ang mga identity token ng kanyang mga natumbang kalaban na gagawing mga war point.
Dahil maraming bagay ang kailangan niya sa Peace City, natural na napakahalaga sa kanya ng mga token na ito. Tara na. Sana mas malakas ang susunod na grupo na makakaharap ko. Kung hindi uunlad ang aking cultivation kung mahina ang lahat ng aking mga kalaban, naisip ni Alvin sa sarili habang umiiling. Ang dahilan kung bakit madali niyang napatay ang lahat sa maikling panahon ay dahil sa mahina ang kanyang mga kalaban at ginawa niya ang lahat. Dahil walang makakaalam, hindi na siya nag-abala pang magpigil. Ang tanging taong maaaring sumilip sa King Battlefield ay isang Supreme Powerhouse. Wala siyang pakialam kung matuklasan ng isang Supreme Powerhouse ang kanyang tunay na lakas. Tutal, hindi na siya hahangaan ng mga Supreme Powerhouse ngayon. Siguro pumasok na ang mga taong iyon sa King Battlefield at hindi nila narinig ang tungkol sa kasalukuyan kong cultivation base. Kung hindi sana sila naging ganito katapang. Malamang na mas malakas ang susunod na grupo na makakaharap ko. Ang King Battlefield ay hindi katulad ng Divine Sanctuary. Ito ay isang projection mula sa isang formation complex na iniwan ng isang Supreme Powerhouse kaya wala itong anumang kayamanan. Ito ay isang lugar lamang para sa mga hari ng mga Diyos upang pumatay. Sa lugar na ito, ang patakaran ay pumatay o mapatay. Kadalasan, ang mga pumapasok sa larangan ng digmaan ay napipilitin o dumating upang palakasin ang kanilang lakas. Walang sino man ang basta-basta papasok sa larangan ng digmaan kung mayroon silang pagpipilian. Ang mga lugar tulad ng larangan ng digmaan ay karaniwang hindi popular. Karamihan sa mga puwersa ay umiiral sa isang uri ng sapilitang pagkakaisa. Halimbawa, ang mga miyembro ng ordinaryong puwersa ay karaniwang hindi nangangahas na pukawin ang mga mula sa mga puwersang may ranggong emperador tulad ng Flying Dragon Sect at Tai Sect. Gayun din, ang mga mula sa mga puwersang may ranggong emperador tulad ng Flying Dragon Sect at Tai Sect ay hindi nangangahas na pukawin ng walang ingat ang mga mula sa mga puwersang may ranggong emperador na may mga emperador ng mga Diyos. Dahil sa mga kadahilanang ito, bihirang magkaroon ng mga alitan sa pagitan ng mga puwersa. Ang malalakas ay hinubog ng mga pagsubok at paghihirap. Ang Flying Dragon Sect at ang Tai Sect ay may mahuhusay na miyembro, ngunit wala sa kanila ang naging emperador ng mga Diyos dahil lamang sa sila ay naging kampante sa kanilang buhay. Dahil dito, ang digmaang imperial ay isang paraan upang sapilitang lumikha ng mga emperador ng mga Diyos. Lahat ng nasa puwersang kasangkot ay kailangang lumahok sa digmaang imperial. Kahit ang mga ordinaryong Diyos na hindi kailangang lumahok sa digmaan ay hindi maaaring maging kampante. Pagkatapos ng lahat, inaasahan silang makalusot at maging hari ng mga Diyos sa loob ng isang takdang panahon at lumahok sa digmaan dahil ang digmaang imperial ay maaaring tumagal ng hanggang 1,000 taon. Ang mga ordinaryong Diyos ay mapapatalsik kung hindi sila magiging hari ng mga Diyos sa loob ng ilang dekada. Sa sandaling ito, marami pa ring tao sa pasukan ng King Battlefield sa Tai City. Bukod sa mga hari ng mga Diyos, mayroon ding mga elder ng sekta na nagbabantay sa pasukan upang protektahan ang mga disipulo mula sa mga miyembro ng Flying Dragon Sect. Ito ay dahil maraming pagkakataon kung saan ang labanan mula sa King Battlefield ay lumalabas sa larangan ng digmaan. Maaaring dahil hinahabol ng isang grupo ang kabilang grupo at nauwi sa pag-alis sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagkalabog. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Bago pumasok sa King Battleground, iuukit ng mga hari ng mga Diyos ang kanilang mga pangalan sa kanilang mga Soul Pearl at iiwan ang mga ito sa isang itinalagang kahoy na patungan na may mga pangalan ayon sa kanilang mga grupo. Sa sandaling ito, 20 Soul Pearl sa kahoy na patungan ang nabasag. Cooner. Isang elder ang tumakbo papunta sa kahoy na patungan at tiningnan ang isang nabasag na Soul Pearl na may takot sa mukha. Ang pangalang Kiefer ay nakaukit sa Soul Pearl. Nanginig ang kanyang katawan habang ang kanyang divine energy ay kumalat sa paligid, pinipilit ang mga disipulo sa paligid. Patay na silang lahat. Namatay na si Kiefer. Siya ang pinakabatang direktang disipulo ni Elder Harvey Dagger. Siya ang pinakamamahal ni Elder Harvey. Nakakalungkot. Sino ang mag-aakala na si Elder Harvey ay nasa tungkulin kapag nabasag ang Soul Pearl ni Kiefer? Halos sabay-sabay na namatay ang 20 hari ng mga Diyos.
Nakasalob ba nila ang mas malaking grupo ng mga disipulo ng Flying Dragon Sect? Huwag mong sabihing nakatagpo nila si Alvin. Naaalala ko na pumasok ang grupong iyon sa King Battlefield bago pa natin nabalitaan na si Alvin ay isa ng Advanced King of Gods. Bagamat si Alvin ay isang maunlad na hari ng mga Diyos, imposibleng mapatay niya si Kiefer at ang iba pa ng ganoon kadali at sa napakaikling panahon. Siguro hindi nag-iisa si Alvin. Hindi. Batay sa impormasyong ipinadala ng ating mga especially iya, mag-isang pumasok si Alvin sa King Battlefield. Gayunpaman, may posibilidad na noong nakipaglaban si Alvin kasama ang iba, isang grupo ng mga disipulo ng Flying Dragon Sect ang lumapit sa kanya upang tulungan siya. Habang nag-iisip-isip ang mga tao, isa pang elder ang lumapit upang aliwin ang nagdadalamhating si Elder Harvey. Elder Dagger, nakikiramay ako sa iyong pagkawala. Maaari mong ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong disipulo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga Panginoon ng mga Diyos sa larangan ng labanan ng Panginoon. Nang makabawi si Harvey sa kanyang katinoan, paus niyang sinabi, "Huwag kang mag-alala, ayos lang ako." Alam nating walang garantiya ang ating buhay noong digmaang imperial. Namatay ang aking disipulo dahil siya ay malas at mahina. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nag-alab ang mga mata ni Harvey sa apoy ng paghihiganti. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.